Hello mga kaworky, to this video is gagawa naman tayo ng stainless steel na cabinet mga kaworky. So ngayon mga kaworky is una natin gagawin is magle-layout muna tayo ng ating stainless steel plate. Yan mga kaworky, so ito is kinukuha ko muna yung mga bend nya. Yan, ile-layout natin mga kaworky. Yan, so dito mga kaworky is medyo malaki yung ating cabinet na gagawin, kaya so tinawag ko na yung aking kapartner para hawakan yung ating metro kasi medyo malaki yung sukat, medyo mahaba at hindi ko ma-layout na ako lang mag-isa. Yan mga kaworky, yan, so kita nyo naman buong plancha yan mga kaworky na 1.5 mm ang kapal mga kaworky. Yan, so bali dalawang unit nga pala yan mga kaworky ang ating gagawin sa araw na ito mga kaworky. Yan, so ito is ginuguhitan ko na kung mga saan yung mga lining ng kanyang bend mga kaworky. Yan, so mamaya pag natapos natin tabasin, dadalhin naman natin yan sa ating bebendingan mga kaworky. So ito na yung pangalawang plancha mga kaworky. Yan, so pinatong na namin kasi liliaut ko pa yung isa pa para sabay-sabay ang kanyang bend. Wala kasi kaming bending dito sa loob, kaya kailangan naming ilabas para mapabend ang ating mga stainless steel mga kaworky. Yan, so ito na yung ating pangalawang plancha. 1.5 pa rin ito mga kaworky, so lahat ng materials na ginamit natin is 1.5 na stainless steel. Lahat natin mga kaworky, layout ko na yan, mga shelves and then mga cover niya, lahat na yan. So ngayon mga kaworky is tinatabas ko na naman siya ngayon mga kaworky. So gagawin natin dito is plasma cut mga kaworky. Yan, so kaya mas mabilis ang ating pagkakating mga kaworky. Yan, isang pasada lang ng ating plasma cutting, putol na kagad. Yan, so kailangan lang yan is air compressor and meron siyang plasma tip na nilalagay para mas maganda ang cutting mga kaworky. Yan, so yan yung pinakanlapad ng kanyang body mga kaworky. So kita nyo naman napakalapad. Papabend natin yan mga kaworky. Yan, so ito naman yung isa mga kaworky, tatabasin ko na rin para madala na natin sa ating papabendingan. Yan. At kung mapapanood nyo ang aking mga dating vlog mga kaworky, gumagawa rin ako na marami rin akong ginagawa, mga like nagtutorno, yan, nagagawa ko ng mga pulungan, mga cage, ganyan. Yan mga kaworky, so kita nyo naman napakabilis lang ng ating pagkakating mga kaworky. So, mas mapapabilis ka sa ating pagtatabas pag plasma cutting kaysa sa mano-mano natin puputulin ng ating grinder. Yan. At yan nga mga kaworky, nung natabas ko na siya is diniretso na namin yan siya sa aming truck mga kaworky upang ikarga na para madala na sa ating pinapapabendingan mga kaworky. At dito naman sa time na ito mga kaworky is i-layout ko na naman yung ibang parts niya, like nga yung shelves. Yung shelves kasi yung ating gagawing stainless steel cabinet mga kaworky, meron siyang shelves and then meron siyang swing door. Yan, so ang nag-design ito mga kaworky is ako na lang din. Yan, tapos yung mga ibang part nito mga kaworky ng ating cabinet is all bended na. Wala na tayong gagamitin na ibang materials like angle bars or flat bars. Puro na lang siya stainless steel plate mga kaworky na ipapabend natin. And then saka natin bubuuin pag natapos na nating maipabend mga kaworky. At pagkatapos niyan mga kaworky, susunod naman nating i-layout is yung pinakang pinto niya. Kasi meron siyang pinto na dalawa. Bali butterfly type na pinto ang gagawin natin mga kaworky. Bali dalawa siya sa isang cabinet, dalawang pinto. Hatiin natin sa gitna. So yun naman ang ating susunod na layout yan mga kaworky. Yan na yun, nililayout ko na yung ating stainless steel door ng ating cabinet. So halos isang buong plancha din ang nagamit ko dyan mga kaworky. So nakatatlong plancha na tayo dyan mga kaworky. Ayan.
So hindi lang tatlong plancha na gamit natin dyan mga ka-worky, kasi gagamit pa rin tayo dyan para sa ating cover sa ibabaw. Kaya almost 3.5 na 4x8 na stainless steel ang ating nagamit kabuuan nito mga ka-worky. And then so sa time nito is tinatabas ko na siya. So maraming tabasin talaga ito mga ka-worky, kasi ito is medyo maliliit na yung part ng iba. Yan, kung makikita nyo naman, medyo sa dimension niya is medyo maliit lang. So yan, pinatabas ko na yan, is yan na yung pinakang shelves niya. Bali dalawa yan, kasi dalawang unit ang ating gagawin mga ka-worky. Yan yung pinakang shelves niya na ipapabend din natin yung both sides. Yan, lahat yan is bended na mga ka-worky. Hindi na natin siya gagamitan ng tubular or angle bar, lahat bended. Ito na nga mga ka-worky, so nandito na tayo sa ating papanbendingan mga ka-worky. So medyo malapit lang naman yan dito sa aming trabaho mga ka-worky. Yan, so ito yung ating mga stainless steel na ipapabend. So ito yung kanilang workplace, and then yan. So, ano lang naman, lahat na may guhit. Na puro papasok lang naman lahat sa loob. Pati ito, yung dalawang guhit ito, puro pasok lang sa loob. So kinausap ko na din yung may-ari. Gagawin ko kasi cabinet yan eh. Kakayanin ba nilang ay ano yan, makukuha ngayon o bukas na? Monday pa raw. Ako nga pala, wala pala pasok bukas no. So Saturday kasi ako niyan magpa-bend mga ka-worky. So hindi nila kaya ngayong araw nito, kaya decide sila na Monday ko na lang daw kunin. Yan, so yan, binababa na nga yung ating mga stainless steel plates. So dito is gumagawa nga pala sila mga ka-worky ng mga tangke, mga water tank, stainless steel din or bakal, nagagawa sila. Yan. So dito kasi kami lagi nagpapabend ng aming mga materialis mga ka-worky, kasi dito lang ang mas malapit na pabendingan dito sa amin sa work ko. And so dito, kung tatanungin mo ko saan ang place nito mga ka-worky, dito lang yan sa may Molino Boulevard, Cavite. Yan, Bacoor, Cavite. So yan, nakababa na ang ating mga materyales. At pagkalunis ng mga ka-worky, binilkan na natin ang ating pinabinat. Tapos na siya mga ka-worky. Yan, nakita nyo na, tapos na siya. At dito nga is kinakarga na nila mga ka-worky ang ating mga pinabinat lahat. Lahat na yan, pati ang mga parts. Yan mga ka-worky. Pag uwi nga namin mga ka-worky sa aming shop is binuo ko na kagad siya. So kinabit ko na yung ating pangilalim na plate na pinabend din natin mga ka-worky. Yan, yung ating base plate mga ka-worky na pangilalim, kinabit ko na kagad siya. So TIG welding nga pala ang gamit natin dyan mga ka-worky. So pag stainless steel is kailangan tayo natin ng TIG welding para maganda ang ating hinang at mabilis siya tignan. So pag stick welding kasi is marami pa siyang flux at marami pa siyang talsik. So dito sa TIG welding is minsan di mo na kailangan i-grind, kailangan mo na lang is pickling paste or TIG clean para madali mo siyang malinis. Yan, so sa part 9 is nagpatulong na ako kasi medyo bumibigat na siya mga ka-worky, kasi halos nabubuo ko na yan siya. Makikita nyo naman, buo na yung pang ilalim. At ang itinatry ko ikabit is yung pinto niya mga ka-worky. So pinto nga pala niya mga ka-worky is inisang buo ko na lang dyan, kasi sabi ng boss ko is
para isang bukasan na lang daw. So ang plano kasi una is 2 pinto, pero pinag-isa na lang. Yan. At dyan sa part na yan is kinakabit namin yung shelves niya. So ito kasing cabinet na ito mga Corky is donation box cabinet na kung saan pwedeng maglagay dito ng mga toys, mga stock toys na mga laruan, mga pinaglumaang laruan ba na pwede nilang ipamigay na sa mga mga orphanage, mga bata, ganyan. So it is in order ng company sa kumpanya namin. So yan mga Corky, so kinakabit na namin yung shelves. Yan, yun yung pinaka shelves niya na patungan. Tapos itutulak na lang niya papasok sa loob para mahuhulog niya sa may ilalim. Yan. So kailangan lang sa mga ganitong trabaho is kailangan mo ng helper. So hindi mo kasi kakayanin ng mag-isa dahil medyo malaki ang iyong ginagawa. And then sa part na to is kailangan din nating i-level ang bawat sides, and then kailangan natin iskwalahin. Yan. So dyan sa part na yan is hindi ko na pinakita pag iskwala at pag-level kasi na ko na yan, na level at na iskwala ko na. Yan. So na-try ko na yung pinto at okay naman. So tinibayan ko na siya mga Corky. Yan. Dyan sa part na yun mga Corky is pino-pull weld ko na muna siya para yung pagka-iskwala niya is hindi siya gumalaw. So kung makikita nyo, hindi na ako gumagamit ng mga bracing kasi maliliit lang naman yung pino-pull weld ko, hindi naman siya ganun kalakihan. Yan. So kaya hindi naman madideform yan kahit sabihin nating stainless steel siya kasi hindi naman siya ganun kalakihan. Yan. Madideform siya slight lang pero hindi naman siya talaga totally na madideform yun. So yan, kung makita nyo mga Corky is nabubuo na at sinecheck na nga ng kasama kung tama ba yung ginagawa ko mga Corky, baka mamaya mali daw. So yan is pamangkin ko nga pala yon. Siya na nga pala ang pumapalit sa akin ngayon bilang welder kasi tinuturuan ko na siya mag-welding. Siya na nagiging welder ko ngayon. Pero sa part na yan kasi ako pa ang nag-welding kasi so nakitingin lang yan doon sa ginagawa ko. Yan. Yung time na yan is nagpo-pull weld pa ako niyan.
matapos ko nga siyang i-full weld mga ka-workies, nagpatulong ako upang ibaba siya. Ikakabit ko naman mga ka-workies is yung pinaka-swing door niya. Yan. So yan yung mga ka-workies. Pinaka-swing door niya mga ka-workies. Kakabit natin yan dyan sa may ibabaw. So dyan yan ipapasok yung ating mga laruan or stop toys na pwede nilang ilagay dyan sa loob. Yan. So ina-align ko lang ng konti yung ating swing door. Yan. Kasi medyo may skip na konti. Ang konting palo-palo lang. Kasi sa welding yan mga ka-workies. Sumasabit yung pinaka-welding niya. At dyan nga pala sa part na yan mga ka-workies, nilagyan ko nga pala siya ng caster wheel. So makita nyo yun yung gulong, kinabit ko siya. Pero hindi ko na nabidyohan mga ka-workies. Kalimutan ko yung video, kaya yan. Nung matapos na sa ko lang siya nabidyohan. So tinawag ko na ng pamangkin magpatulang upang itayo. At kinabit ko na yung pinto. Ito mga ka-workies. So kakabitan na namin to ng cylindricals or bisagra. Yan. So bali dalawang cylindrical lang ikakabit ko dyan mga ka-workies. So yan, makikita nyo siya na muna ang pinag-tataking ko kasi ako ang mag-a-align. Yan. So marunong na kasi yan siya mag TIG welding. Kasi siya tinuturuan ko na mag-TIG. Kasi para matuto siya mag-TIG welding. So ngayon is marunong na yan siya mag-TIG. Yan. So dyan is kinukuha ko muna ang alignment ng ating pinto. So may clearance nga pala ako dyan sa ilalim mga ka-workies na kasi laki siya ng pillar. So pillar lang ang ginawa kong allowance dyan sa ilalim. At doon sa taas, kung gaano kalaking matira, yun na lang yun. So hindi rin naman ganun kalakihan ng allowance sa taas. Halos the same lang din yung sa baba. At yung sa side niya, medyo mas maliit lang siya ng konti. Medyo 0-0 ba? Para hindi siya pangit tignan. At matapos ngang weldingan mga ka-workies, chinek ko yung alignment niya at may nakita ko sumasabit na welding sa ilalim. So kaya binarahin ko siya ng konti. Yan mga ka-workies. Bali, nasabit kasi yung pinag-full weldan ko kasi medyo maumbok yung full weld ko. Kaya medyo binarahin ko siya ng konti para lumusot siya. At chinecheck ko yung alignment sa gilid. Yung sinasabit ko, napalo ko ng paunti-unti hanggang sa yan, pumapasok na siya. Yan. So palo-palo lang mga ka-workies pag mag-align kayo mga ganyan. At yan, pina-full weld ko na sa pamangkin ko mga ka-workies. Siya na nag-full weld niyan nung ating cylindrical kasi medyo makapal yung ating cylindrical. 1 inch naman yung ating cylindrical. At kaya na rin naman niya mag-full weld ng kahit manipis mga ka-workies. At dyan sa part na yan, piniprepare ko yung ating flat bar na gagawin nating stopper para pag nagsara ng ating stainless steel door ng cabinet is lalapat na kaagad siya pagka sinara natin siya. So flat bar na 1 inch ang ginamit natin dyan na ang kapal is 3mm. Yan. So yun yung ating pillar na allowance sa ilalim, kinabit ko muna kasi nagpo-full weld siya sa ibabaw. Baka mawala kasi sa alignment. Yan. Lamaya, balik kita to. Aha.
medyo nang matapos na nga mga kaworky ang pag-welding ng ating bisagra or cylindrical, sinukatan ko na yung ating pinto. Lalagyan natin ng ating flat bar. Yan. So ito na yung ating flat bar mga kaworky. So i-welding na rin natin to dito sa sides, pinakang starter nya. Yan. So nilinisan ko lang yan para hindi ko makalag. Tinanggal ko yung kanto, nililog ko ng kanto para hindi matulis, hindi makasugat kung makatama man sa mahawakan mo yung pa. Tinatanggal ko yung matatalak na part mo. Yan. And then pwede na natin ikabit natin dito. Siyempre, tinuwid din natin ng konti kasi baluktot siya. Yan. At dyan mga kaworky, gumamit na lang ako ng vice clamp para dire-diretso na ang paghinang. So malalaking vice clamp ginamit ko dyan. Yan. So pinahinang ko na yan dyan sa pamangking ko nung naikabit ko na. So hindi natin yan ipapa-pull weld mga kaworky, is taking lang kasi madideform yung ating pinto pag pina-pull weld natin yan. So pag tinaking naman natin yan ng TIG welding is matibay na yan, hindi na yan siya basta-basta matatanggal kahit paluin mo yan kasi ang welding is talagang makunat. So ayan nga mga kaworky, nung na-weldingan niya, makita niyo naman is lapat na lapat talaga siya. Ayan o, ayan o, lapat na lapat siya pag sinara. Ayan. So ito yung ating swing door kanina, nilagyan ko na siya ng pin doon sa may ibabaw. Ayan, so naglalaro na siya. So bali shafting lang yan na 5mm ang kinabit ko dyan mga kaworky, yung pinakang pin niya sa ibabaw. At pagkat nung nilagay ko na yan, so bali pinapatong lang yan mga kaworky. Nilagyan ko lang siya ng slot dyan para pagka kakabit mo siya is papatong mo lang. Yan. And then magsiswing na siya. And then dito is kakabit naman namin ngayon is yung sa may cover niya sa ibabaw mga kaworky. Yan. Yan yung pinaka cover niya sa ibabaw. So may design nga pala yan mga kaworky na medyo pa hexagon style pe. Then medyo kinapush yung plancha natin dyan kaya nagdagdag ako dyan siguro mga 4 inches 4 inches yan mga nasa ibabaw na yun mga kaworky. And then yan nililevel ko na para levelado yung ating gawa. And then pinapahinang ko na ulit sa kasama ko yan mga kaworky. At dyan mga kaworky, sinukatan ko na yung pinakang cover niya sa ibabaw. So same pa rin ng materials na gagamitin, 1.5 na stainless steel. So mano-mano ko siyang binend mga kaworky kasi 2 piraso lang naman siya. Yan. So nilagyan ko lang siya ng B-cut para medyo mabend natin siya ng mano-mano. Kasi kung hindi natin siya bibikatan ng konti, hindi natin siya mabibend dahil matigas masyadong 1.5 na stainless steel yan. So pinapakan ko lang sa pamangkin ko. Konting bend lang naman siya mga kaworky, hindi naman siya ganun. Yan, so makita nyo yan lang ang pinakang bend niya, ganyan lang. At yan yung pinakamaging cover niya sa ibabaw. Yan. So i-fix na natin siya sa ibabaw mga kaworky.
check ko din kung yung swing door niya is hindi siya babangga doon sa ibabaw, kasi pag bumabangga hindi yan maglalaro yan. So makita nyo naman naglalaro pa rin. Tapos yung pamangkin ko pa rin tagahinang, kasi hindi ko nakakayanin ng ako lang mag-isa, ako rin maghihinang, kaya kinailangan ko na siya. So makita nyo mga ka-worky, buong buo na talaga. May swing door, may pinto, at may cover sa baba. Nung matapos na ng mga ka-worky, ito na siya, pinakabatin ko ng mga ka-worky. Ayan. So ang ginamit na pagbatin dyan ng mga ka-worky sa number 80 na Reggie Wheel, and then susundan siya ng 100 para masyadong makinig. So babatinin yan buo mga ka-worky, lahat yan babatinin. So nakita na naman natin. So ang ilalim lang, hindi ko na pinabatin kasi wala nang dati ng ilalim. Dalawang proseso ng mga ka-worky, isang number 80 na PG wheel at isang 100. At dito mga ka-worky, natabasan na rin namin yung side, nilagyan na namin siya ng acrylic fiber. Yan. So para kitang-kita yung laman na nasa loob mga ka-worky. Yan. Kaya kinabitan namin siya ng acrylic fiber. So bali isang side lang niya mayroong acrylic fiber mga ka-worky. Yan. So pinadikitan ko na rin ng sealant. And then eto na ang ating finished product. So nalinis na yan mga ka-worky, and then binalot na siya. So makikita nyo naman na napakaganda, di ba? Napakakinis, napakakintab. Yan mga ka-worky, so binabalik na and ready to deliver na yan mga ka-worky. So thank you for watching mga ka-worky.